Good day po mga bayang karerista. October 12, 2025, Sunday at Metro Turf Club. Start time at 2 p.m. Start na po tayo, race number 1. Sa race number 1, pampremera ko dito yung numero 12, High Intensity. Ito, gusto ko position niya ngayon nasa labas. Di gaano maiipit sa largahan to. Tapos cambio hinete, binigay na sa hinete talaga. J.A. Guse. Tingin ko mag-uumento tong kabayo na to. Baka pwede nga singlein to dito itong numero 12 High Intensity. Dahil nga maayos na yung hinete ngayon. Binigay na sa maayos. Second choice ko, yung pang protection ko, yung numero 6 title holder. Ito cambio hinete, binigay kay Pati Dilema. Tingin ko maganda isasalida na ito. Magaling magpasalida to si Pati Dilema. Baka makasabay ka agad. Ito pwedeng umapset kay High Intensity. Itong numero 6 title holder. Third choice ko yung numero 5, Full Combat Order. Ito naglaban na last run to si High Intensity Full Combat Order. Pares na even tong dalawa na to. Dahil medyo maayos ay yung hinete ni Full Combat Order kaya tinalo pa rin sa dating si High Intensity. Kaya tingin ko ito rin pwedeng umapsit kay High Intensity ngayon. Kaya po sa race number 1, pampremera ko yung numero 12, High Intensity. Second choice ko po yung numero 6, title holder. Third choice ko po yung numero 5, Full Combat Order. Sa race number 2 na po tayo dito sa 2 years old maiden stake race. Dito sa 2 years old maiden stake race na-scratch yung nanalo sa trial race na hugando nanalo. Kaya etong race number 2 medyo gumulo dito. Naging anybody's race kaya hindi natin alam kung sino yung lamang dito ngayon. Pero pampremera ko rito yung numero 4, Iconoclast. Tingin ko ito babadera dito. Pag ito napabayaan nila, tingin ko malaki chance makatapos ng karera. Second choice ko na rin po yung numero 2, yung Candle in the Wind na sumigunda dun sa trial race. Tingin ko ito pwedeng rumimate pag pinilit nilang habulin si Iconoclast sa unahan. Pagkatapos nga po pala ng info ko dito sa race number 2, in-upload ko po yung trial run nito para magkaroon po kayo ng idea kung paano nyo sila tatayan o didiskartean. Kaya po sa race number 2, pampremera ko yung numero 4, Iconoclast. Second choice ko po yung numero 2, Candle in the Wind. They're up. All in front is second by Red Velocity from the outside, followed by Iconoclast. Riding now in third is Candle in the Wind. In the middle portion is Super Dam, while Lady Outlaw is running on a tail of the fielder. About a pass half mile now, still Red Velocity with 2 lengths leader, followed by Candle in the Wind. Running on the outside, third Iconoclast. In the middle of the track now is Super Dam. Then 3 lengths back and trailing the group is Lady Outlaw. And as they pass the last 8 mile pole, it is still Red Velocity. 2 lengths lead from Iconoclast. Down for the inside, third Candle in the Wind. And 300 to go. It is still Red Velocity. Leads by some 3 lengths now, followed by Iconoclast. And remains in third is Candle in the Wind, then followed by Hoover Jam and Lady Outlaw. Towards the last 100 now, it is still Red Velocity, leads by some 6 now. And finally, Red Velocity. Second goes to Candle in the Wind, Iconoclast, Hoover Dam, and Lady Outlaw. Sa race number 3 na po tayo. Pampremera ko dito yung numero 4, Margo. Ito baka bigyan na ng importansya na may-ari kasi may premyo. Pag ito bumenta at nalyamado ng gusto, tingin ko pwedeng singlein to itong numero 4, Margo. Basta bigyan lang ng importansya na may-ari to, tingin ko lamang po dito to, itong numero 4, Margo. Second choice ko na po yung numero 3, Seychelles. Ito mababa na rin sa laban. Sakaling hindi bigyan ng importansya yung 4, ito pang protection yung numero 3, Seychelles.
Third choice ko po yung numero 8, Make a Difference. Ito lang kasi nakikita kung pwedeng rumimate rito na malakas. Basta maganda lang isalida at makasabay, tingin ko pwedeng umupset kay Margo to. Itong numero 8, Make a Difference. Kaya po sa race number 3, pampremera ko po yung numero 4, Margo. Second choice ko po yung numero 3, Say Chills. Third choice ko po yung numero 8, Make a Difference. Sa race number 4 na po tayo. Numero 1, Sherbet Fountain. Ito para po sa akin. Sosoloyin ko na po dito to sa race number 4. Kahit impresibo po yung naging barriera ni Lucency at ni Street Swag, dito pa rin ako sa veterano. Nabatak na sa laban dito sa Pinas. Itong numero 1, Sherbet Fountain. Pagkatapos nga po pala nito, in-upload ko po yung barriera ni Lucency at ni Street Swag para magkaroon po kayo ng idea kung susuloyin niyo po ba si Sherbet Fountain o magpo-protection pa kayo. Kaya po sa race number 4, itong numero 1, Sherbet Fountain, para po sa akin, susuloyin ko na po. Thereof, early the second by Street Swag and Lucency now for the outside. As the winning post, Lucency takes the lead over Street Swag. And as they leave the straight now, it's Lucency leads by half a length over Street Swag. Towards the back now, it's still Lucency, a length and up now to Street Swag. And as they race half mile now, or towards half mile, it's Lucency, 2 lengths lead now from Street Swag. Towards the last 800-meter mark, still Lucency and Street Swag now for the outside. Past half mile now, still Lucency leads by a length over Street Swag. And as they race the last 600, still Lucency leads by some 3 lengths now over Street Swag. Towards the last 400 now, still Lucency still in front. Racing on the outside is Street Swag. And inside the last 300, still Lucency, 2.5 lengths lead from Street Swag. As the turn for home, it's still Lucency, a length back to Street Swag. Down the wire is still Lucency and Street Swag now for the outside. Lucency and Street Swag. Street Swag and Lucency. Not the line. Street Swag. Lucency. Sa race number 5 na po tayo. Numero 1, Morally. Ito para po sa akin. Susuloyin ko na po ulit to dito sa race number 5. Si Morally, ikatatalo lang na ito ulit pag lumundag ulit to. At hindi maganda isalida kasi may ipit na siya ngayon. Nasa numero 1 na. Hindi katulad yun nung lumundag to. Medyo nakasabay din kaagad siya kasi nasa last to enter naman siya nun. Walang ganong umipit sa kanya. Pero pag ito, ganun ang sinalida niya, tingin ko yun lang ikatatalo, yung salida nito. Pero pag maganda sinalida nito, tingin ko lamang pa rin dito to. Itong numero 1, Morally. Kaya po sa race number 5, numero 1, Morally, para po sa akin, sosoloyin ko na po. Sa race number 6 na po tayo. Ang primera ko dito yung numero 5, Golden Area. Ito si Golden Area, maganda tinakbo nito last run. Tinalo niya si Desirable sa datingan. Kaya tingin ko itong numero 5, aabang lang to sa mga mabibilis. Second choice ko na rin yung numero 10, Desirable. Tingin ko ito pwede rin may mate rito. Baka pag maganda sinalida at nakasabay, tingin ko malaki chance sa manalo rito. Itong numero 10, Desirable. Third choice ko po yung numero 14, Boss Pabali. Ito si Boss Pabali naman na nagusto ko yung position niya last to enter. Baka makasabay ka agad. Tingin ko malaki rin chance sa manalo rito to. Ito numero 14, Boss Pabali. Kaya po sa race number 6 pang primera ko po, numero 5, Golden Area. Second choice ko po yung numero 10, Desirable. Third choice ko po yung numero 14, Boss Pabali. Yun nga pala, pag may mga kursunada pa kayo rito sa race number 6, medyo magulo kasi ito. Kung may mga kursunada pa kayo mga dihado dito, sama nyo lang po. Sa race number 7 na po tayo. Numero 1, Crusading 1A Counter Attack. Ito para po sa akin. Sosoloyin ko na po dito to sa race number 7. Lamang na lamang po to dito sa grupo na to.
Pabor pa sa kanya yung distansya kasi pares derivate itong kabayo na to. 1,600 meters. Sa tingin ko, lamang po dito to numero 1 Crusading sa one-way counter attack. Kaya po sa race number 7 itong numero 1 Crusading at 1A counter attack, para po sa akin, susuluin ko na po. Sa race number 8 na po tayo. Dito sa race number 8, maraming mabibilis. Pwede na maghabulang kagad sa unahan. Ayan sila Morning After, Runaway 10, Borderline, Main Event, Sandigan. Perfect Shot, ito pwede namang isabay lang. Sea Rise, tingin ko papabor dito sa mga nakakasabay at tirimating kabayo. Kaya pang-primera ko po yung numero 11, Perfect Shot. Ito si Perfect Shot, minadali lang yung pagkuha nito ng unahan, last run. Kaya tingin ko mag-aabang lang to dito. Tingin ko malaki chance manalo dito to ngayon. Ito numero 11, Perfect Shot. Second choice ko po yung numero 2, Modern Legacy. Ito si Modern Legacy, derimating kabayo. Tingin ko pwedeng makarimate rito to. Ito numero 2, Modern Legacy. Pandihado kong dito yung numero 5 para sa masa. Ito talagang derimating kabayo. Pag maganda sinalida nito at nakasabay, tingin ko pwedeng umupset sa kanila to. Itong numero 5 para sa masa. Kaya po sa race number 8, pang-primera ko yung numero 11, Perfect Shot. Second choice ko po yung numero 2, Modern Legacy. Third choice ko po na pandihado yung numero 5 para sa masa. Sa race number 9 na po tayo. Numero 3, Gemma Bell. Ito para po sa akin. Susuluin ko na po dito to sa race number 9. Pinadihado lang to ni Daso. Problema nga lang dito kay Gemma Bell yung salida nito. Pag ito maganda sinalida at nakauna kagad, tingin ko patok dito to. Itong numero 3, Gemma Bell. Kaya po sa race number 9, itong numero 3, Gemma Bell, para po sa akin, susuluin ko na po. Sa last race na po tayo, sa race number 10, bago nga po pala ako magbigay ng info ko dito sa last race, makikiusap po ulit po sana ako sa inyo na sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko at pakitap na rin po yung notification bell para updated kayo tuwing mag-upload ako ng mga infos at videos ko po dito. Arnel Racing Tips, maraming salamat po. Sa last race na po tayo, pang-primera ko dito yung numero 4, Cristiano. Ito pag biglang bumenta to at nalyamado dito, tingin ko lamang sa laban to itong numero 4 Cristiano. Basta bigyan lang ng importansya to, tingin ko malaki panalo rito to. Second choice ko yung couple entry numero 2, Footloose, saka California King. Ito mababa na sa laban talaga to. Yung numero 2A, California King. Third choice ko po yung numero 12, Potential. Baka dito ilaban. Biyahero lang may-ari nito. Kaya po sa last race, sa race number 10, pang-primera ko yung numero 4, Cristiano. Second choice ko po yung numero 2, Footloose, 2A, California King. Pandihado ko po yung numero 12, Potential. Yun lang po, and good luck and happy racing po mga bayang karerista. Pagkatapos nga po pala nito yung mga pa-shoutout nyo po. May pa-shoutout po si Sir Rodilio Tabernilla. Pinapabati niya po si Cacho Batang Malibay Karerista OTB Rotonda po dyan. Shoutout po sa inyo. At Sir Rodilio Tabernilla, shoutout din sa inyo at maraming salamat po. May pa-shoutout po si Sir Edgar Paredes. Pinapa-shoutout niya si Sir Gary Dimaranan ng Tayuman Almeda. Sir Gary Dimaranan ng Tayuman Almeda, shoutout po sa inyo. At Edgar Paredes, Sir, shoutout din po sa inyo. Shoutout po sa inyo, Madam Jesus Sabella. Madam Jesus Sabella, shoutout po sa iyo at maraming salamat po. May pa-shoutout po si Sir Anselmo. Pinapa-shoutout niya yung manager niya, si Sunny Nicandro. Shoutout po Sir Manager Sunny Nicandro. At Sir Anselmo, shoutout din po sa iyo at maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Sir Manuel Tandes. Sir Manuel Tandes, shoutout po sa iyo at maraming salamat po. Pinapa-shoutout niya si Rod NL Bakasan ng Diadisa Tipster. Shoutout po sa inyo mga sir dyan.